Good morning. Eto dagdag kaalaman lang, wala kayong babaguhin, dadagdagan lang natin ang knowledge natin. Parang meron kasi akong pinapanood kanina, alam ko pupuwedeng magamit yun, eh. So, dalawa yung pinanood ko pero isa-summarize ko na lang pa kung ano yung nakita ko. So, ang hinahanap nila is, support and resistance pero sa major level. So, nag-start sila sa day, right? Day and 4 hours 'to, eh. So, eventually, ang usually hinahanap nila is yung let's say previous day high, like previous day high saka previous day low. Kung punta ka sa day, previous day high, 'di eto yon, yung maliit na yon, right? Previous day high, resistance, and then previous day low, eto, support. So, yun ang hinahanap nila. Ngayon, um, ngayon pupunta ka ng 15 minutes, ang sinasabi nila is ibe-break niya yung pinaka-low parang dito, ito yung pinaka-low niya para makakita ka ng major trend. So, ito yung pinaka-low niya dito. As we can see, hindi naman niya na-break, binrek niya yung taas, 'di ba? So, bullish trend 'yan. So, pinag-aaralan ko 'yan kasi usually 'to 'pag na-hit niya 'tong resistance, previous day resistance, babalik yan dito. Babalik yan diyan, ta's aangat. Ta's 'pag na-hit niya yun, babalik na naman siya dun sa pinakamababa niya, which is either this one or that one, right? Gano'n. Pero nung pinag-aaralan ko siya, kung lilipat tayo sa let's say lilipat tayo sa tingnan natin kung saan kita 'to sa 4 hours. Lipat tayo sa 4 hours. Yan ang 4 hours niya, right? Ito yung daily high and low mo, daily high and low mo. So 4 hours. And then yung kitang-kita natin siya, let's say 45, right? 45. Dito sa may 45, may nakita tayo diyan, 45. Let's say 15 kasi mahilig tayo sa scalping. Ayaw natin ng kwan. So, let's try 15, try 15. So dito sa 15, ito yung daily high niya, ito yung daily low. Pero syempre hindi pa natin alam yan. So mag-start tayo sa 15, nakakita tayo dito ng high, right? Nakakita tayo ng open, buy. So buy. Let's say ang buy natin, ito yung pinaka-low mo ng buy. Ayan ang high. Yan. Yan ang buy natin. Blue extend. So, may nakita tayong break dito, di ba? Na-break yan dyan. To. Na-break yan dyan. Red extend. So, itong point na to. Yan. Tingnan natin yan sa 1 minute. Yung point na yan. Yan. Tingnan natin yan sa 1 minute. So, nagkaroon ng break doon sa 1 minute. Hanapin natin kung nasaan yan. Ta. So, nagkaroon tayo ng break dito sa 1 minute. Right? Ang nakita natin dito sa 1 minute is ito. Close, right? So 1 minute close. Nagkaroon tayo ng break, close. O paano natin iti-trade yan ng scalping? Pwede rin to sa kahit na anong time frame. Pero dito ko na gagawin sa 1 minute. Paano natin i-measure yan ng sa scalping? Kung i-blow up natin to,
Blow up natin yan. Alam na natin na downtrend yan. Pag downtrend, right? Ang hinahanap natin yung pinaka-low para tayo mag-up. Pero low, ito yung pinaka-low para tayo mag-up and then kailangan lumabas yan. Pero parang hindi yan effective sa scalping eh. Ang scalping, kailangan hindi ka against the trend eh, di ba? Pero nakakita ka ng breakout dito. Ito, breakout na yan. Paano mo susukatin yan? Ito yung nakita ko. Sukatin mo yan. Titingnan mo yung leg na nag-break. And then, titingnan mo yung leg na nag-break. And then, ito bias natin to. Right? Bias natin to. Close, nag-close. And then, binrake niya tong isa pang bias natin ng open, bias ng open higher time frame. Pero binrake niya yan. And then, smaller time frame, nag-close siya dyan. Binrake doon. Etong leg na to, ito yung kailangan. Etong leg. Yung leg na nag-break dito sa higher time frame para pupunta siya ng low, which is this one and that one. Yan ang kailangan mong leg. Kahit sa ang time frame, yun ang pag-aaralan mo yung leg na yan. Kung sino yung huling nag-touch, nag-break dito sa higher time frame na nag-break dito sa bias mo. Ito yung bias mo eh. Lower time frame itong bias mo eh. Di ba? Kung insert natin yung si pullback. To si pullback. Ang bias natin is down. Right? Kasi ito yan. Ito ang hanapin mo. And then, ito lang ang measurement yan. Ito lang gagamitin mong measurement. Yan. Kailangan. Hindi siya lalagpas dyan. Hindi siya lalagpas dito. Dito lang siya naglalaro. Dito. Itong area na yan. Bearish mo. Stop loss mo dito. Pwedeng dun sa next high. 1 minute lang naman yan. Yan ang SL mo. Kung itong major na yan, makikita ka ng major drop, pwede ka na mag-enter dito sa next one. Ayan na yung stop loss mo. Itong stop loss mo. Yan. Tapos meron ka pa nun. Yun yung napansin ko. Yung leg na nag-break sa major time frame, yun ang susukatin mo. Try nyo. Tingnan natin kung anong lalabasan nung any time frame yan. Anytime frame yan. Yung buong leg na nag-break sa major time frame. Ito yung bias mo. Yun lang ang napansin ko. Pero ginagamit nga nila yan. Right? Sa higher time frame. Sa higher time frame. And then, paliit ng paliit. Pero tayo, gamitin natin doon para sa scalping. Okay? Sige, pause ko na to.